Noong Disyembre 24, 2018, bisperas ng Pasko sa Pangasinan, isang eksena na sana ay puno ng saya ang biglang nauwi sa pagtataksil na halos sumira sa isang pamilya. Si Carla Joy Marcelo, 29 na anyos, ay bagong kasal lamang kay Ronnie Ballesteros, 31 anyos. 5 taon silang magkasintahan bago tuluyang nagpakasal noong November 5, 2018. Para kay Carla, espesyal sana ang unang Pasko nila bilang mag-asawa. Pero hindi niya alam na bago pa man dumating ang araw na iyon, may matagal ng lihim na itinatago sa kanya ang 2 taong pinakamalapit sa kanya. Ang isa ay ang sarili niyang asawa. Ang isa naman ay ang kakambal niya. Si Clara Jane Marcelo, 29 na anyos, ay identical twin ni Carla. Magkamukha sila at halos buong buhay nilang magkasama. Dahil dito, hindi kailanman pumasok sa isip ni Carla na ang sarili niyang kapatid ang magiging dahilan ng pinakamalaking problema sa pagsasama nila ni Ronnie. Si Carla ay isang nurse. Noong umaga ng Disyembre 24, 2018, maaga sana siyang papasok sa ospital dahil naka-duty siya. Pero dahil hindi siya agad nagising, kaya nagmamadali siyang naghanda. Samantala, kakauwi lamang ni Ronnie mula sa graveyard shift niya bilang manager sa isang fast food restaurant. Pagod si Ronnie at oras na rin para matulog. Nagpaalam ang mag-asawa sa isa't isa bandang 6:00 at 20 minuto ng umaga bago umalis si Carla papunta sa ospital. Wala namang kakaiba sa kilos ni Ronnie. Para kay Carla, ordinaryong umaga lang iyon bago ang kanilang unang Pasko bilang mag-asawa. Pagdating niya sa ospital bandang 6:00 at 50 minuto ng umaga, agad nagsimula ang trabaho ni Carla. Lumipas ang ilang oras habang abala siya sa kanyang duty. Ngunit bigla niyang napansin na naiwan niya ang medical emergency kit sa kanilang kondo. Kailangan niya itong gamitin, kaya nagpaalam siya sa trabaho bandang 10:30 ng umaga para sandaling umuwi at kunin iyon. Hindi na siya tumawag o nag-message kay Ronnie. Alam niyang galing ito sa night shift at malamang ay mahimbing ng natutulog. Bandang 11:45 ng umaga, bumalik si Carla sa condo unit nila sa Pangasinan. Tahimik ang paligid at walang anumang senyales na may kakaibang nangyayari. Nakalock ang main door. Gamit ang sarili niyang susi, binuksan niya ang pinto at pumasok. Normal ang lahat. Nakita niya agad sa sala ang medical emergency kit na naiwan niya. Kinuha niya ito at dapat ay aalis na rin agad dahil kailangan niyang bumalik sa ospital. Pero bago siya tuluyang lumabas, naisip niyang silipin muna si Ronnie. Tutal, baka mahimbing pa rin itong natutulog. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang bedroom. Habang papalapit siya, may napansin siyang kakaiba. May naririnig siyang mahihinang halinghing mula sa loob. Sa una, hindi niya maintindihan kung ano iyon. Huminto siya sa labas ng pinto. At doon niya narinig ang mga tunog na hindi niya inaasahang maririnig mula sa sarili nilang kwarto. Nagsimula ng kabahan si Carla. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob, pero ramdam niyang may mali. Hinawakan niya ang doorknob. Hindi ito bumukas. Nakalock ang bedroom door. Mas lalo siyang kinabahan. Karaniwan namang hindi nila nilalock ang pintuan ng kanilang kwarto. Kaya kumuha siya ng susi at dahan-dahang ipinasok iyon sa lock. Ilang segundo siyang nakatayo roon bago niya tuluyang pinihit ang susi. Unti-unting bumukas ang pinto. At sa mismong sandaling iyon, nagbago ang buong buhay ni Carla. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Ronnie sa loob ng kanilang kwarto kasama si Clara Jane, ang sariling kambal ni Carla. Magkasama ang dalawa
at nahuli niya silang nagtatalik sa kanilang kama. Napatigil si Carla. Nagulat din sina Ronnie at Clara. Ilang segundo silang nagtitigan na parang walang sino man ang makapaniwala sa nangyayari. Para kay Carla, parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang lalaking 5 taon niyang minahal. Ang lalaking pinakasalan niya, wala pang 2 buwan ang nakalipas. At ang kakambal niyang pinagkakatiwalaan buong buhay niya. Sila mismo ang nakita niyang magkasama sa kama nila. Hindi agad nakapagsalita si Carla dahil sa sobrang gulat. Pero mabilis na napalitan ng galit ang pagkabigla. Nagsimula siyang sumigaw at murahin ang dalawa habang hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Samantala, nagmamadaling kumilos si Ronnie para makapagbihis at makasunod sa kanya. Pero hindi na hinintay ni Carla ang anumang paliwanag. Mabilis siyang lumabas ng kondo. Hindi siya hinabol ni Ronnie dahil kailangan pa nitong magbihis bago makalabas. Habang naglalakad palayo sa unit, nanginginig si Carla. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung paano niya haharapin ang nangyari. Ang alam lang niya, ayaw niyang manatili roon kahit 1 segundo pa. Sa halip na bumalik agad sa ospital, dumiretso siya sa bahay ng kanilang mga magulang bandang 12:30 ng tanghali. Doon niya unang sinabi ang nangyari. Hindi makapaniwala ang pamilya nila sa narinig. Lalo na dahil si Clara Jane ang taong sangkot. Para kay Carla, hindi lang asawa ang nagtaksil sa kanya. Pati ang sarili niyang kakambal. Makalipas ang ilang oras, dumating din si Clara sa bahay ng kanilang mga magulang para subukang ipaliwanag ang nangyari. Ngunit sa sobrang galit at sakit na nararamdaman ni Carla, nauwi ito sa pisikal na komprontasyon. Sinubukan niyang saktan si Clara dahil sa matinding galit. Mabilis namang namagitan ang kanilang mga magulang at napigilan ang magkapatid bago pa lumala ang sitwasyon. Pero para kay Carla, hindi na kayang ayusin ng simpleng paliwanag ang lahat. Kinabukasan Disyembre 25, 2018, sa halip na magdiwang ng unang Pasko bilang mag-asawa, nasa proseso si Carla Joy ng pagsampa ng reklamo laban sa sarili niyang asawa at kakambal. Dinala niya sa pulisya ang kanyang salaysay tungkol sa nangyari noong bisperas ng Pasko. Sinabi niya kung paano siya umuwi sa kanilang kondo, kung paano niya narinig ang mga ingay mula sa kwarto, at kung paano niya mismong nakita sina Ronnie at Clara Jane na magkasama sa kanilang kama. Hindi lang basta reklamo ang ginawa ni Carla. Gusto niyang malaman kung gaano nakatagal ang pagtataksil. Pagkatapos magsampa ng reklamo si Carla Joy, nagsimula ang mas malalim na investigasyon ng mga awtoridad tungkol sa nangyari sa kondo. Sa una, ang alam lamang ni Carla ay nahuli niya mismo sina Ronnie at Clara Jane na magkasama sa kanilang bedroom noong bisperas ng Pasko. Pero habang kinokolekta ng mga investigador ang mga posibleng ebidensya at kinakausap ang mga taong malapit sa mag-asawa, may isang bagay na unti-unting lumitaw. Hindi pala iyon ang unang pagkakataon. May mga palatandaan na matagal nang may relasyon sina Ronnie at Clara. Nang suriin ang kanilang mga galaw at komunikasyon, napansin ng mga investigador na hindi basta-basta ang pagiging malapit ng dalawa. May mga pagkakataong nakikita sila kahit wala si Carla. May mga mensahe at iba pang impormasyon na nagpakitang hindi lang simpleng pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila. Mas nakakagulat, lumabas na posibleng mahigit 1 taon nang nagpapatuloy ang relasyon ni Ronnie at Clara bago pa man sila mahuli ni Carla. Ibig sabihin, habang naniniwala si Carla na maayos ang relasyon nila ni Ronnie, may lihim na pala itong ginagawa kasama ang sarili niyang kakambal. Mas naging mabigat ito dahil 5 taon nang magkasintahan sina Carla at Ronnie bago sila nagpakasal noong Nobyembre 5,
2018. Sa loob ng 5 taong iyon, binuo ni Carla ang tiwala niya kay Ronnie. At ilang linggo lamang matapos ang kasal, sa kanya natuklasan ang katotohanang matagal nang itinatago sa kanya. Patuloy ang pagkuha ng ebidensya ng mga otoridad. Sinuri ang mga dokumento, komunikasyon at iba pang impormasyon na maaaring magpatunay sa relasyon ng dalawa. Kinausap din ang mga taong maaaring may alam tungkol sa matagal ng pagtataksil. Samantala, hindi na bumalik sa normal ang buhay ni Carla. Ang kondo na dati nilang tahanan bilang bagong kasal ay naging lugar na nagpapaalala sa kanya ng pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Ang Pasko na dapat sana ay unang malaking selebrasyon nila bilang mag-asawa ay nauwi sa paghihiwalay ng pamilya. Hindi na rin maayos ang relasyon ng magkapatid. Para kay Carla, hindi lang asawa ang nawala sa kanya. Pakiramdam niya, pati ang kakambal na buong buhay niyang pinagkatiwalaan ay nawala rin. Habang nagpapatuloy ang kaso, kinailangang harapin ni Ronnie ang reklamo ni Carla sa ilalim ng mga batas na may kaugnayan sa kanyang pagtataksil. Napatunayang guilty si Ronnie at ipinataw ang parusang concubinage laban sa kanya sa ilalim ng Article 334 ng Revised Penal Code. Samantala, iba ang naging legal na sitwasyon ni Clara Jane. Dahil sa mga pangyayari at sa naging proseso ng kaso, hinarap din ni Clara ang sarili niyang legal na pananagutan at kalaunan ay napatawan ng destyero o pagbabawal na manatili sa isang itinakdang lugar sa ilalim ng kaukulang kautusan ng korte. Pero hindi doon nagtapos ang legal na problema ni Ronnie. Dahil sa matinding emosyonal at psychological na epekto ng kanyang pagtataksil kay Carla, isinama rin sa reklamo ang Republic Act numero 9,262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Kinikilala ng batas na maaring maging psychological violence ang ilang uri ng marital infidelity kapag napatunayang nagdulot ito ng mental o emotional anguish sa biktima at natugunan ang mga kinakailangang elemento ng batas. Sa mga kasong ganito, hindi sapat na sabihin lamang na nasaktan ng asawa. Kailangan pa ring mapatunayan sa korte ang mga elemento ng partikular na paglabag at ang kinakailangang mental state ng akusado. Kung mapatunayang guilty sa Section 5I ng RA 9,262, ang batas ay naglalaan ng parusang prison mayor, bukod pa sa multa na maaaring nasa 100,000 piso hanggang 300,000 piso at mandatory psychological counseling o psychiatric treatment. Sa kaso ni Ronnie, ang pagtataksil ay naging mas mabigat dahil hindi ito isang biglaang pagkakamali na nangyari lamang noong Disyembre 24. Ayon sa mga ebidensyang nakalap sa investigasyon, matagal na itong ginagawa. Mahigit 1 taon nang may lihim na relasyon ang asawa at kakambal ni Carla. Habang umuusad ang kaso, tuluyan nang naghiwalay sina Carla at Ronnie. Hindi na rin nakabalik sa dati ang relasyon ni Carla at Clara. Ang dating magkakambal na halos buong buhay na magkasama ay napalayo sa isa't isa dahil sa isang lihim na relasyon. Si Carla naman ay nagsimulang ayusin ang kanyang buhay nang wala na si Ronnie. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Kailangan niyang harapin hindi lamang ang pagtataksil, kundi pati ang pagkawala ng tiwala sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ang nangyari ay nagsilbing malaking aral sa kanilang pamilya. Ang isang kasal ay hindi lamang tungkol sa seremonya, singsing o pangakong binitiwan sa harap ng mga tao. Kailangan ito ng tiwala, respeto at katapatan. At kapag pinili ng isang tao na sirain ang tiwalang yon, maaaring hindi lamang relasyon ang mawala. Maaaring pati pamilya. Ang Disyembre 24,
2018 sana ang unang bisperas ng Pasko ni na Carla at Ronnie bilang mag-asawa. Sa halip na pagsasalo, regalo at masayang alaala, ang natira ay isang pagtataksil na hindi niya kailanman inakala. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi estranghero ang taong kasama ng kanyang asawa, kakambal niya mismo. Minsan ang pinakamalaking panganib sa isang relasyon ay hindi ang taong hindi mo kilala. Maaari itong manggaling sa taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buo.